So yun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol sa WPS nating mahal, especially sa BRP Sierra Madre kasi may some kind, delicates, So yun, bago natin simulan, historiador, ito ay merong So yun, ang video ito ay mula kay historiador. So meron ito pamagat na BRP Sierra Madre delikado na US sinabing baka sa Pinas magsimula WW3 Germany. So Diyos ko, wag naman sana, no? So bago natin simulan, historiador, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoidsy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, BRP Sierra Madre delikado na. US sinabing baka sa Pinas magsimula WW3 Germany. So, nakakatakot. Nakakatakot na sabihin na baka dito, Pero syempre kung pagtindig naman yung natin, yung main purpose natin, why not, 'di ba? Though sabihin natin na hindi natin kaya, pero for sure meron namang plano yung government natin dyan na syempre si God na yung bahala sa atin. So again, historiador, Pilipinoidsy, like, comment, share, subscribe, start. China. Naku po, BRP Sierra Madre, next target na ng China. Pinabalak na ring alisin. So we're not talking about the rusty old vessels only. We're talking about a piece of Philippine territory in there. At Estados Unidos nangakong hindi papayag at handang makipaggera kung sakali. Wait lang ha. US ally says it expects America to intervene if China tried to take a rusting World War II warship in the South China Sea. So, ayun. Meron ng babala. Kasi alam naman natin, I know, matagal na nating alam, even China, alam ng China na kapag gagalawin nila yung BRP Sierra Madre, mag-a-activate talaga yung MDT. Alisin ng China ang BRP Sierra Madre. Subukan nyo. Germany, dumating na rin sa Pilipinas para makipagtulungan sa pagtatanggol sa ating bansa. Nice. Taiwan Strait. At China, galit na galit sa ginawa ng Germany, ngunit walang nagawa ang China. Hala. Ang tanong, ano na ang mangyayari kapag puwersahang hihilahin ng China ang BRP Sierra Madre? Wala na. Ito na ba ang simula ng digmaan? Meron talaga. May malaking chance talaga na magsisimula na. Pero I think WW3. So mukhang malabo siya. Kasi WPS naman yung pinag-aagawan dyan eh. Kasi alam naman natin, nagsimula na nga yung Russia, yung Ukraine, yung Israel, at yung mga kalaban ng Israel, diba? Pero hindi naman talaga na triggered agad yung WW3. So I think malabo yung Pilipinas at China, no? Pero pwede. Mga kahistoryador, dahil sa pag-withdraw ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, marami ang nagsasabi na maaaring makontrol na ng China ang karagatan. Nako. At malabo na ngang makabalik ang barko ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ito ay sa kabila ng sinasabi ng ating opisyal na may papalit na barko sa shoal. Ayon sa iilang eksperto, mukhang mahihirapan na ang Pilipinas na magpadala muli ng barko, lalo na't maraming barko ang nakabantay sa Escoda Shoal na mula sa China. Ayon kasi sa expert, bakit nyo pa kasi pinapaalam sa publiko na may ipapalit tayo dyan? Ayun, pinaghandaan tuloy tayo ng China. Katwiran nila, kung noon pa nga na may barko pa tayong nakaangkla sa lugar na iyon, ay hirap pa tayong makagawa ng aksyon. Ngayon pa kaya nawala na tayong barko na aaligid para bantayan ang China Tama. sa kanilang agresibong galaw sa Escoda Shoal? Tama. Kaya naman sinasabi rin ng ilang eksperto na ang next target ng China ay alisin ang BRP Sierra Madre. Subukan lang nila. Isang lumang barkong pandigma ng Pilipinas na nasa Ayungin Shoal. Alam naman natin na ang BRP Sierra Madre ay isang mahalagang barko na hindi magalaw-galaw ng China. Dahil ito ang patunay na ang lugar na iyon ay sakop na ng ating bansa simula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Diba? Ang pa lang din na biglang papasok sa eksena ngayon tapos aangkinin nyo buong karagatan, pati ang EEZ ng Pilipinas inaangkin.
Seryoso ba sila? Anong ibig sabihin ng barkong yan dyan? 'Di ba? Kaya nga sana yung BRP Teresa Magbanwa, sinadsad na lang din yun eh. Or I don't know kung ano yung gagawin ng China, baka hihilahin din nila. I don't know. Naniniwala ang Pilipinas na ang pag-alis sa BRP Sierra Madre ay magiging isang pagkilos ng digmaan at magiging sanhi ng mas malalang hinaharap. Nako. Inaasahan rin ng Pilipinas na makikialam ang US kung sakaling atakihin ng China ang BRP Sierra Madre na nagbibigay pag-asa sa US-Philippines Mutual Defense Treaty. Yun. Sa oras kasi na alisin ng China na puwersahan ang barko, tiyak wala ng warning at magkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng US at China kasama ang Pilipinas. Nako. Kahit noon pa lang naman, sinasabi nila na maaaring ang barko na Sierra Madre ang pagmulan ng digmaan sa rehiyon dahil kating-kate ang China na alisin ito. Samantalang nanindigan ang Pilipinas na hindi nila ito hahayaan na alisin o maalis kahit pa humantong ito sa digmaan. Grabe Tama naman. Dapat dito talaga sa BRP Sierra Madre tayo magsimulang tumindig. 'Di ba? Kasi yan talaga yung nagpapatunay. Biruin mo, World War II, nandyan na yan eh. 'Di ba? Tapos biglang gagawa ng action. No way. Ipinaliwanag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na ang BRP Sierra Madre ay hindi lamang isang lumang barko, kundi isang outpost ng soberanya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa kabilang banda, nagbabala ang China na ang mga armas ng US sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon sa rehiyon. Ngunit sinagot lamang ito ni Chodoro at tinawag ang babala ng China bilang isang pagtatangka na gumawa ng dahilan para makapagsimula ng gulo. Tama. Ito si Sikgibo ba? Parang siya. Kung naiinis tayo kay Mao Ning ng China at si Wang Wenbin din, naiinis tayo sa mga yon. For sure, ito si Sikgibo at si Tariela. Inis na inis din yung mga Chinese sa kanila. Sa isang bagong panayam sa CBS News, ipinaliwanag ng kalihim ng Pambansang Depensa ng Pilipinas na si Gilberto Chodoro na may mga patuloy na talakayan sa pagitan ng US at Pilipinas tungkol sa kung aling mga senaryo sa gitna ng mga tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing ang mag-uudyok sa Amerika na makibahagi. At sa isang flashpoint, sabi ni Chodoro kung kukunin ng China ang Sierra Madre, iyon ay malinaw na pagkilos ng digmaan sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Anya, I think nga, though possible siya, pero I think hindi siya ganun kadali na maiisipan ng China. Kasi yun nga, yung China, aware sila na maaari nilang matapakan yung MDT if ever na galawin talaga nila yung BRP Sierra Madre. Ang Sierra Madre, isang LSD-542 class tank na landing ship noong World War II na pag-aari ng US Navy at kalaunan ay napunta sa Vietnam bago ito inilipat sa Pilipinas. Ang sasakyang pandagat ay sinadyang i-grounded ng Pilipinas sa 2nd Thomas Shoal upang magsilbing marker para sa maritime territory ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagpapanatili ng isang maliit na garrison ng mga marino sa barko. That is an outpost of Philippine sovereignty, paliwanag ni Chodoro. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory. Tama. Matapang na pahayag ni Chodoro. Paulit-ulit na tinatarget ng China ang mga resupply mission para sa outpost. Halimbawa, noong Hunyo, sinalakay ng mga sasakyang pandagat at tripulante ng China na may mga armas ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Sierra Madre. Ang insidente ay kasunod ng mga naunang sagupaan kung saan binangga ng China ang mga sasakyang pandagat o hinampas sila ng mga water cannon. So sino yung may kasalanan dun na biglang haharangin yung mga supply? 'Di ba? Of course, yung fast administration. Kasi nagkipagkasundo sila sa China na kesyo wag na daw nating i-repair. Ano sila siniswerte? Ha? Pero hindi nagpatinag rito ang Pilipinas at nanatili sa pinag-aagawang teritoryo.
Ang kasunduan sa mutual defense ng US at Pilipinas ay nag-uutos sa US na tulungan ang Pilipinas kung sakaling ito ay atakihin, Yun. lalo na sa tumitinding tensyon sa China ukol sa mga teritorial na pag-aangkin sa South China Sea. Sinabi rin ng Amerika na walang legal na batayan para sa mga maritime US backs Philippines, says no legal basis for China maritime claim. So that's from ABS-CBN News. Ano? So legit. claims ng People's Republic of China sa South China Sea. Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US. Sinabi niya na ang mga mapanganib na paraan kung saan sinusubukan ng China na ipatupad ang mga claim na ito ay naglalagay sa panganib ng buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon kay Miller, nasa Pilipinas ang desisyon kung paano nila pinapatakbo ang kanilang mga sasakyang dagat sa mga lugar kung saan tinatamasa nila ang kalayaan sa paglalayag sa ilalim ng internasyonal na batas. Yun lang. Ang PRC ay patuloy na umaangkin ng malaking bahagi ng South China Sea sa kabila ng desisyon ng isang internasyonal na tribunal na walang merito ang kanilang mga pag-aangkin. Bilang tugon sa mga Diba? Walang merit or walang basis yung mga pag-aangkin nila. Unlike sa Pilipinas na meron talaga tayong pinaglalaban, meron talaga tayong pruweba. 'Di ba? Kaya nating i-prove sa kahit sino mang bansa or anong batas-batas yan na ano. Kasi yung China kahit na natalo na sila, wala eh. Nang i-epal pa rin talaga sila diyan eh. 'Di ba? provokasyong ito, iminungkahi ng mga opisyal ng US kabilang si Admiral Samuel Paparo na ang mga sasakyang dagat ng US ay maaaring samahan ang mga barkong Pilipino sa mga misyon ng supply na nagpapakita ng kahandaan na suportahan ang Maynila sa ilalim ng balangkas ng kasunduan. Yan. Subalit, tinanggihan ito ni Browner Hala. at sinabing mas lalala lamang ang sitwasyon kung makikialam ang Amerika. So yan, dahil dito, marami ding naiinis dito kay Sir Browner, ano? At akala ko talaga yung Browner is foreign siya kasi Browner, di ba? Maraming naiinis sa kanya kasi yun nga parang ayaw niya pang kagatin yung US. Pero I don't know, baka meron din talaga siyang dahilan or wag naman sana magkatotoo yung yung mga hinala ng mga kababayan natin, ano. Kasi may mga nakikita din ako sa comment section na ito daw si Sir ay pro-China. Pero I don't think so. Or I don't know. May kanya-kanya naman tayong pag-interpret or kung ano talaga si Sir. Ano. Pero I think hindi naman talaga. Kayo ba, do you think pro-China ba talaga si Sir? Or sadyang ayaw niya lang munang kagatin yung tulong ng US sa ngayon? Diba? Comment nga kayo sa baba. Tuloy. Gustong resolbahin ang sigalot sa sariling kakayahan ng Pilipinas. Habang tumitindi ang tensyon, parehong bansa ay nag-iimbestiga ng mga senaryo na maaaring mag-trigger ng pakikialam ng US. Lalo na kung ang China ay lalala ang kanyang mga aksyong militar laban sa mga puwersang Pilipino. Kumbaga mga kahistoryador, hindi naman duwag ang Amerika. Talagang gusto nilang tumulong. Subalit, Gusto naman talaga nila kasi dati na silang galit talaga sila sa China Pilipinas ang pumipigil sa senaryong ito dahil mas naniniwala ang Pilipinas na pwede pang madaan sa diplomatikong pag-uusap ang hidwaan sa teritoryo na hindi hahantong sa digmaan. Alam naman kasi natin na kapag nagkaroon ng digmaan ay mas maraming mamamatay. May mungkahi naman na dapat isaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsasampa ng bagong arbitration case laban sa China upang harapin Philippines urged the second arbitration case as China recast dispute. Tapos kapag matalo na naman muli yung China, nga na naman. ang patuloy na maritime aggression nito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Bagamat hindi kinilala ng China ang desisyon ng 2016 na nag-dismiss sa kanilang 9-line claim, ang paghahain ng bagong kaso ay magbibigay daan sa Pilipinas na humingi ng reparasyon para sa pinsalang dulot ng mga aksyon ng mga barkong Tsino at pigilan ang karagdagang pagsalakay. Sa isang panayam,
Sinabi ni Carpio na kapag naisampa na ang arbitral case, hindi dapat palalalain ng mga partido ang hindi pagkakaunawaan. Kung patuloy na bumangga ang mga sasakyang pandagat ng China sa mga barkong Pilipino, ito ay magiging kawalang-galang sa tribunal at maaring magdulot ng mas seryosong mga parusa para sa China. Diba? Yun, sa usaping parusa from tribunal. Kasi yung tribunal kasi hindi mo kasi siya pwedeng basta-basta baliwalain eh. I think yung China hindi niya alam talaga to na hindi pwedeng ganunin or bastusin yung desisyon ng tribunal. Kasi minsan na nilang binastos isang beses, diba? So, ang gagawin daw ngayon ng Pilipinas is, sige, reklamo about sa China. Tapos kapag panalo na naman natin, tapos yung China ay hindi pa rin nakikipagmatigasan pa rin sila, yung tribunal makikialam na dito. Which is for sure, malaking kalbaryo yun para sa China. I think yan yung pinaka-plan talaga ng government natin na para sa atin na parang wala namang nagawa yung gobyerno natin. Pero di natin alam na meron na palang unti-unting mga plano. For example na lang din, correct me if I'm wrong na lang, about dun sa, di ba merong mga damages? Di ba merong mga damages na naidulot yung yung China sa Pilipinas, yung binabangga nila yung barko natin, winawater cannon nila. I think mga over 60 million pesos yun eh. Di ba? Grabe yung damage. Ngayon, magsasampat na naman tayo ng reklamo dun sa sa tribunal. Kapag naipanalo na naman natin yan, automatic na daw yun na ang gagawin ng Pilipinas para masingil yung mga damage na kinos ng China. Automatic na yun kasi meron daw utang yung Pilipinas sa China eh. So parang ikakaltas na lang. So for example, merong utang ang Pilipinas sa China ng ng 100 million. Tapos 60 million yung utang ng China sa atin, bali 40 million na lang daw yung babayaran natin. Sa ganung way, maiisahan natin yung China na di porket makikipagmatigasan sila na hindi sila magbabayad. Wala silang choice kundi wala. Makakabayad sila ng hindi nila mapipigilan na kasi tayo yung ibabayad natin sa kanila kulang na eh. Tapos ngayon, doon na sila magreklamo sa kung saan mang mga korte yan. Diba? Basta tayo, meron na tayong mga basis, meron na tayong mga pruweba na yun yung ginawa natin. Diba? Pero Mga kahistoryador, ayon sa ulat ng Yahoo News, history in the making matapos ang pagbisita ng dalawang barkong pandigma ng Germany sa Pilipinas sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon. Ito ay matapos nilang dumaan sa Taiwan Strait para magbantay. Ang pagbisita na inilarawan ng Germany bilang muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific na rehiyon ay naglalayong patatagin ang mga tuntuning batay sa internasyonal na kaayusan. Ito ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga alitan sa South China Sea. okay. Kaya naman tila na itsapuwera ang China at mas lalong nainis sa ginawa ng Germany dahil hindi lang sa Taiwan pumunta ang barko, maging sa Pilipinas nakaaway rin ng China. Lakas ng trip lakas ng loob na mag-inis-inisan na tanggapin nyo yan. Diba? Ginusto nyo yan eh. Bakit kayo lang ba pwedeng manginis? Hindi na kayo pwedeng inisin? Tsaka yung pang-iinis namin sa China, meron naman kaming mga basihan na. Hindi lang naman kami basta-basta lang nang iinis ng walang dahilan. Or hindi kami yung lamang. Diba? Di kagaya ng China na nang iinis sila na nga yung agrabyado, sila pa yung nangiinis. Sila na nga yung wala sa tama, sila pa yung nangiinis. Ang kapal, diba? Diba? Galit eh. Laban ng aasar pa itong barko ng Germany na para bang sinasabi sa China na hindi sila mapipigilan nito sa kanilang balak na gawin. Jesus. Ang mga barko, ang first-in-class frigate na Baden-Württemberg at ang Berlin-class supply ship na Frankfurt am Main ay dumating sa Maynila noong Lunes at mananatili hanggang Huwebes. Ayon kay Andreas Paffernosch, ang German ambassador sa Pilipinas, ang pagbisita ay nagpapakita ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa
at nagbigay diin sa kahalagahan ng Indo-Pacific na rehiyon para sa Germany. Mas gusto ko pa tong ambassador na to ng Germany ha. Kasi ano talaga, ginagawa niya talaga yung role niya as a ambassador na nandito sa Pilipinas. Unlike nung Chinese ambassador, nakakainis ano, dapat tanggalin na sila dyan eh. Sa isang opinyon para sa The Philippine Star, sinabi ni Paffernosh na ang pagbisita ay nagpapakita ng pangako ng Germany na itaguyod ang internasyonal na batas at kalayaan sa pag-navigate. Lalo na ngayong ang internasyonal na kaayusan ay patuloy na hinahamon. Idinagdag niya na ang mga kamakailang insidente sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad at katatagan sa rehiyon. At ang reaksyon ng China, galit na galit at nagpahayag ng pagkondena sa pagbisita ng mga barko na nagsasabing nagdudulot ito ng panganib sa seguridad at nagpapadala ng maling signal. Di ba? Kung hindi ba naman paranoid. Ngayon, kapag may dumaan dyan, inaano nyo yung security namin. Bantayan, bantayan. Ngayon, kayo, China, kayo, dumaan-daan kayo dun sa Japan. Tapos yung dinala nyo pa doon pandigma. Ngayon, kayo naman yung inireklamo ng Japan. Tapos ano yung sasabihin nyo dyan? Wala lang. Dumaan lang naman kami, ang OA nyo naman. So, pwede pala naming sabihin sa inyo na OA din kayo. Ewan ko talaga sa bansang to kapag sila pwede, kapag tayo hindi. Nakakainis, di ba? Pinahayag ni Li Shi, tagapagsalita ng militar ng China, na ang mga aksyon ng Germany ay nagdaragdag ng tensyon at panganib at posibilidad ng digmaan. Sa huli, ang binabalak ng China na paghila sa BRP Sierra Madre ay hindi magiging madali dahil Tama. sa matatag na kasaysayan ng barko ay hindi talaga papayag ang Pilipinas na maalis ito. At kung sakali ngang magpumilit ang China, tiyak maaari itong pagmulan ng kaguluhan sa rehiyon. Ikaw, kahistoryador, ano ang masasabi mo rito? Comment down below ang So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Historiador. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, Historiador, subscribe nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Comment nyo na rin kung ano yung masasabi nyo dito. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na doon nga sa usaping BRP Sierra Madre. Tatangkain nila na hilahin. Nako, wag na wag. Masisira ang buhay mo. Well, I think naman, siguro may planong ganyan yung China. Pero, I think wala pa talaga silang, plano talaga kung or baka nga hindi pa nila alam kung ano yung gagawin nila eh. Ang sa kanila na lang siguro, babantaan nila. Kasi yan yung ginawa nila sa sa BRP Teresa Magbanwa eh. Di ba? Ang ginawa nila sa BRP Teresa Magbanwa, binantaan nila ng husto, binantaan ng binantaan. Ngayon na umalis, ang akala siguro nila, umalis yung BRP Teresa Magbanwa dahil sa pananakot nila. Well, siguro may point doon na yun nga, parang sobrang dami na kasi, sobrang dami na ng Chinese na nakapalibot. Pero hindi talaga siya doon nakapokus. Umuwi yung BRP Teresa Magbanwa kasi yun nga, meron na tayong mga personnel na dehydrate. 'Di ba? Merong some kind masama yung panahon. Basta sobrang daming dahilan. Tapos yung China, yun lang yung pinanghahawakan niya. Kaya ngayon, since ang pinaniwala niya yung sarili niya na, napaalis natin yung BRP Teresa Magbanwa. Try nga natin dun sa BRP Sierra Madre. Yun naman kaya yung yun naman yung tawag diyan. Yun naman yung sindakin natin. Diba? May paganon-ganon sila ngayon. Hindi nila alam, hindi yun yung kadali. Diba? Pero I think plano pa lang din naman yun. Kasi isang pagkakamali lang talaga, men. BRP Teresa Magbanwa, BRP Sierra Madre yan. Diba? Pwede mong sagasaan yung dyan, yung tawag dyan, Mutual Defense Treaty ng Philippines at US. Diba? Wala lang. Puro lang eh. I think sinasabi lang nila yon para masindak talaga yung Pilipinas. About naman dun sa Germany na pumasok na nga sa Pilipinas or napadaan sa teritoryo nila. Nakakatawa lang din na sila mismo, sobrang paranoid nila.
Tapos nung makita ko sa balita, alam niyo kung ano yung nakita ko sa balita. Yung Japan nagrereklamo ngayon kasi yung China, pumunta sila doon sa katubigan ng Japan. 'Di ba? Tapos ang dala nila is, yun nga, mga pandigma. 'Di ba? Na pwede talagang makapagbigay ng threat sa mga mamamayan ng Japan. Ngayon, nirereklamo ng Japan. So, tignan natin kung ano yung some kind response ng Japan dun ng China dun. Kasi kapag sasabihin talaga ng China na, it's alright, that's international water, dumaan lang naman kami. Kapag ganun talaga yung sasabihin nila, ang sarap talaga balusin, di ba? Nakakaasar kapag ka sila pwede, kapag ka tayo hindi. Di ba? Kapag ka ibang bansa, hindi din pwede. Kakaasar lang. So, yun lang naman muna. Again, mga kanoisik historiador, supportahan nyo yun. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.